natin sa aklat po ng Hebreyo, kabanata pong 11 at basahin po natin ang talata pong 7. Hebrews chapter 11 on verse 7. Sabi po dito, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Pagpalain po ng Diyos ang ating talata pong binasa. Tayo po ay muling manalangin at humingi ng biyaya sa Diyos. Dakila naming Diyos, aming amang nasa langit, salamat po sa gabing ito na patuloy na ang inyo pong biyaya ay nananagana po sa amin sa pamamagitan po ng inyo pong mga salita. Panginoon, salamat po na patuloy niyo po kaming binibigyan ng patnubay, ng gabay sa tamang pamumuhay. Dalangin po namin na ang inyo pong mga salita ay patuloy po na manatili sa amin pong mga puso at amin po itong matutunang maisabuhay, na kami ay maging mapagpasako po sa inyo, Panginoon. Magtiwala sa inyo pong mga pangako sa amin at mamuhay kami na kalugod-lugod po sa inyo. Dalangin po namin, Ama, na sa gabing ito ay patnubayan niyo po kami na matutunan po namin ang wastong pamumuhay katulad ng inyo pong lingkod na siyang amin pong pag-aaralan sa gabi pong ito. Naway tulungan niyo po kami, Ama. Lalo na po ako sa akin pong pangunguna. Dalangin ko po, Panginoon, na gabayan po ninyo ako sa akin pong pangangaral, na ang itulot niyo pong mayahayag ng aking pong bibig ay ang buong katotohanan ng inyong pong mga salita. Naway alisin po ninyo sa aking pong puso at isip ang mga salita na hindi po marapat na maipahayag at hindi na umaangkop sa aming pong pag-aaralan. Naway pagpalain niyo po ko, Panginoon, ang inyong pong biyaya, ang siya pong aking pong inihiling na ng karunungan at kakayahan, Panginoong Diyos, na maging daluyan po ng pagpapala sa inyo pong iglesia. Samahan niyo po kami, Ama. Kayo po ang siyang manguna po sa amin pong pag-aaral. Ito po ay amin pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dako po tayo sa ating pong pag-aaral at ito po ang pamagat ng ating pong pag-aaralan, ang nagpapatotoo sa pananampalataya. So dito po ang kabanatang ito ay halos pamilyar po sa marami po sa atin, na ito ang tinatawag na the Hall of Faith, o ito rin po ay ipinapahayag ng mga mangangaral na Hall of the Faithful, ng mga tapat na lingkod ng ating pong Panginoon. Ang mga nakatala po dyan, yung mga namuhay sa pananampalataya at naging tapat sa pagsunod sa ating pong Panginoon. Pinapakita po dito na ang mga kalalakihan, maging ang mga kababaihan na nagpatotoo para sa ating pong Diyos. Sila po ay nagpatotoo sa ating pong Diyos sa gitna ng makasalanang mundo sa kanila pong panahon. At gayon din po sa ating pong panahon ay laganap pa rin po ang kasamaan, patuloy na lumalaganap. So kaya ito po ang mga lingkod ng Panginoon na nakatala po dito, na sila sa kabila po ng mga pagsubok ay sila po ay nagtagumpay at nagkaroon sila ng magandang patotoo na siyang ating pong lagi pong nasusubaybayan ang kanila pong mga buhay, na nagpapahayag ng kanilang matuwid na pamumuhay, katapatan sa ating pong Diyos at katatagan sa pananampalataya. Sila'y nagpapatotoo para sa ating pong Panginoon, habang ang mundong ito ay patuloy sa paglubog sa kasalanan. So rito sa ating pong binasang talata ay binanggit po ang pangalan ni Noe. So dito po si Noe, isang lingkod ng Panginoon na nagpapatotoo na sa gitna ng laganap na kasalanan sa kanyang panahon, siya po ay bukod tangi. Siya ay nagbubukod tangi sa kanyang panahon, sa kanilang kapaligiran, at siya ay ginamit po ng Diyos upang luwalhatiin ng Diyos. Maluwalhati ang pangalan po ng ating pong Panginoon.
Kaya ngayong gabi po ay ating pong pag-aralan na nais ko pong ito ay ating tignan ang patungkol po sa buhay ni Noe na taglay ang katangian na kailangan din nating taglayin. Na asamin natin na ito ang siyang maging katangian po natin na tayo po ay maging patotoo gaya po niya. Patotoo sa ating pong kapwa, patotoo sa makasalanang mundong ito, na tayo po ay magsilbing tanglaw, gaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat ng Mateo 5. Yan po dapat ang ating pong katayuan, pamumuhay sa mundong ito. Tayo po ay nagpapatotoo ng katuwiran at ng liwanag ng Panginoong Jesucristo. Diba? Sa Matthew chapter 5 on verse 13, tayo po ay tinawag na asin at ilaw ng sanglibutan. Kaya tignan po natin, pansinin po natin ang katangian ni Noe habang ating pong pinag-aaralan ang kanya pong pagpapatotoo sa kanya pong pananampalataya. So una po nating makikita sa buhay po ni Noe ay dito sa Genesis chapter 6, na minsan na rin po nating napag-aralan ang buhay po nitong si Noe. At itong Genesis chapter 6 on verse 8, sabi diyan, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. So dito, makikita natin sa mga unang talata ay lumaganap ang kasalanan. Ginusto ng mga ginawa ng mga tao yung kanilang mga nais. Yan po ang ipinapahayag ng Biblia na tayo pong mga tao ay naging katulad ng mga tupa na nagkalat na ating pong tinahak kung ano yung ating pong mga naging nais, yung nakakagiliw sa ating pong mga buhay, yung mga ginamit na panglilinlang ng dyablo upang tayo po'y kanyang alipinin sa pagkakasala. At sa kabila po ng magulong panahon dito sa panahon ni Noe, siya po ay nakakitaan ng Panginoon na siya'y bukod tangi sa kanilang panahon. Sabi diyan, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Siya ay nakaranas ng biyaya ng ating pong Diyos. Kaya sa buhay po natin, mapalad po tayo kung tayo ay kabilang sa mga pinili ng Diyos, maging kalugod-lugod sa ating pong Diyos. Kaya ang unang bahagi ng pagpapatotoo sa pananampalataya ay walang iba kundi ang kaligtasan. Maligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ito po si Noe, diba, sa magulong mundo na sa kanyang panahon, na nakatakdang hatulan ng Diyos ang sangkatauhan, sumpain ng Diyos at hatulan ng kaparusahan ng matinding pagbaha. Ngunit itong si Noe ay nakaranas ng biyaya po ng Diyos upang sila'y maligtas sa paghahatol ng ating pong Diyos. So bakit si Noe ang nakasumpong po ng biyaya? Ito yung marahil ang katanungan ng maraming tao. Bakit kaya sa panahon na ito ay si Noe ang siyang nakasumpong po ng biyaya ng ating pong Diyos? Hindi natin lubos na maiisip sapagkat sinabi ng ating pong Panginoon na yung kanyang karunungan ay higit sa ating pong karunungan. Kaya yung plano ng Panginoon ay perpektong plano. Ayon po yan sa kanyang kalooban. Dahil tayo pong mga tao, wala naman tayong kakayahan na makalapit sa Panginoon, gaya ng sinasabi sa John chapter 6, kundi tayo lamang ay nagpapasalamat sa Panginoon kung tayo po'y nakaranas ng kanyang biyaya at mapabilang sa kanyang pinili para sa kaligtasan. Sabi dito sa John chapter 6 on verse 44, walang makakalapit sa akin. Yan po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. At sabi diyan, malibang akayin siya sa akin ng Ama,
na nagsugo sa akin at ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So mapalad ang makaranas po ng biyaya ng Diyos na ang Diyos ang siyang mismong magdala sa atin tungo sa kaligtasan, tungo sa Panginoong Jesucristo upang tayo po'y magkaroon ng pananampalataya at maligtas. Iligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa pagiging alipin ng kasalanan. Kaya kaligtasan, yan po'y sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa ating pong mga sarili, hindi sa ating pong mga gawa. Yan ay pinatotohanan ng Biblia. At isa pa pong nagpapatotoo ng pagpili sa atin ng Diyos na tayo po'y walang bahagi sa kaligtasan na ating pong naranasan. Ang sabi po dito sa Ephesians chapter 1 on verse 4. So sabi po dyan, bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Diba? Ito po plano ng Diyos. Ayon sa Kanyang kalooban, pinili niya itong si Noe. Pinili Kanya upang iligtas sa kapahamakan. Kaya mapalad po tayo kung tayo po ay nakaranas ng biyaya ng ating pong Diyos. Tayo po'y Kanyang buhayin sa ating pong buhay espiritual upang magkaroon ng pagkalooban niya rin po ng pananampalataya at pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Magkaroon ng kaunawaan sa Kanyang mga salita. Kaya una po dyan, nating makikita yung kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya na itong si Noe ay pinili po ng Diyos. Gayon din naman sa Genesis chapter 7 on verse 1, makikita rin natin dito na si Noe ay iniligtas po ng ating Panginoon at siya ay tinawag. Diba, tinawag po siya ng Diyos. Ibig sabihin, inanyayahan po siya tungo sa kaligtasan. Inanyayahan po si Noe dito sa Genesis chapter 7 on verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Biruin po ninyo, ito ang niloob ng Diyos dito kay Noe. Siya'y inanyayahan na pumasok sa loob ng arko upang sila ay maligtas kasama ang kanya pong pamilya. Ganyan din po tayo. Tayo po ay inaanyayahan ng ating pong Diyos na sinasabi po dito sa aklat ng Mateo 7. Tignan po natin kung ano ang paanyaya ng Diyos sa ating pong mga tao sa talatang 13. Sabi rito ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Yan ang kanyang paanyaya. Ang inaanyayahan tayo na pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ito yung kapahayagan na sa ating pong mga tao, na tayo po'y mga ligaw, tinahak natin kung ano yung mabuti sa ating pong paningin at hindi natin nakita yung kahihinatnan ng ating pong mga nilalakaran. Hindi natin nakita yung magiging kahihinatnan ng ating pong pamumuhay sa kasalanan. Nang gusto natin, malaya tayo, ito yung ating gusto, yun ang siyang mangyari. Hindi natin pinakikinggan ang mga payo ng mga nakakatanda sa atin. Ito ang ginusto natin, yung mga daan na malapad, na malaya tayo. Ngunit hindi natin nakikita yung daan na ito na patungo sa kapahamakan. Marami ang gumugusto sa daang ito. Marami ang nagnanais ng kalayaan. Yung mangyari kung ano yung
niloloob natin sa ating pong mga sarili. Ngunit anong dulot nito? Kapahamakan. Kaya ang paanyaya ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Dahil ang makipot na pintuan at makitid na daan ay papunta sa buhay. Nakakaunti lamang ang siyang nakasusumpong. Yan ang nakalulungkot. Kakaunti lamang ang siyang kumikilala sa Panginoon at tumutugon sa kanya pong paanyaya para sa kaligtasan. Itong si Noe siya'y tinawag at siya'y masugid na lumapit po sa ating pong Panginoon. Kaya sa ating pong buhay, balikan ko lamang po itong verse 13. Tayo po, lalo na sa mga kabataan, sana'y kayo ay maging mapagpasakop at magtiwala sa mga babala o mga pagsaway ng mga nakakatanda po sa atin, mga nakakatanda sa inyo. Sapagkat katulad ng sinasabi ng mga matatanda na papunta pa lamang kayo, pabalik na sila. Ibig sabihin, yung kanilang dinaanan, yung inyong pamumuhay na tinatahak ngayon, yung landas na inyong tinatahak, napagdaanan na po yan ng mga matatanda. Kaya sinasaway kayo upang hindi nyo maranasan yung mga naranasan ng mga nakakatanda. Hindi nyo maranasan na mawasak ang buhay, mapariwara ang buhay, masayang ang inyong kinabukasan sa maling landas ng pamumuhay. Kaya dapat tayo po'y makinig sa mga paalala po sa atin. Huwag tayong maging makasarili na maging palalo na ang gusto natin ang siyang mangyari. Sapagkat ang sabi ng Biblia, yung tinatahak ng nadaan ng kalayaan sa sarili ay tungo sa kapahamakan. So rito, makikita rin natin si Noe on verse 7 ng Genesis chapter 7, yung kanyang katugunan. Biruin nyo sa pagpili sa kanya ng Diyos at pagtawag sa kanya, paanyaya sa kanya, siya'y tumugon. Ito ang pananampalataya ni Noe. Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang upang maligtas sa baha. Ito ang pananampalataya. Ginawa ni Noe yung hakbang ng kanyang pananampalataya. Nagtiwala siya sa Diyos. Biruin nyo, papasok ka ba naman sa loob ng arko na wala ka namang nakikitang tag-ulan at ang lugar na kanilang kinalalagyan ay disyerto? Meron ba namang pagbuhos ng ulan sa isang lugar na tag-araw at tagtuyot? Kaya yung pagpasok ni Noe sa loob ng arko kasama ang kanyang pamilya, ito'y kapahayagan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya siya at ang kanyang pamilya ay naligtas. Kaya biruin po ninyo, hindi nagdalawang isip itong si Noe na sumunod at tumugon sa paanyaya ng Diyos. Pwede pa siyang umatras, magbago ng isip, ngunit hindi yun ang nangyari, kundi ginawa niya yun ng meron pong pananampalataya na kanyang tinignan yung plano ng Diyos sa kanya pong buhay. Siya'y nagtiwala sa ating pong Diyos. Gaya nga ng sinasabi sa aklat ng Epeso, yun po yung binabanggit ko kanina, na tayo po sa kaaligtasan po natin, wala po tayong bahagi, kundi yan ay sa biyaya ng ating Diyos. Sabi diyan, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos o sa biyaya ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Binanggit din po yan sa aklat ng Titus chapter 3 on verse 5.
Sabi diyan, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Ito ang biyaya na ipinamalas sa atin ng ating pong Diyos, katulad ng ipinamalas ng Diyos kay Noe. Siya ay iniligtas sa paghahatol ng Diyos sa kasalanan ng sangkatauhan. Kaya ito ang unang hakbang upang maging patotoo sa pananampalataya, kaligtasan. Dito pa lamang makikita na natin yung patotoon ni Noe ng kanyang paghakbang sa kanyang pananampalataya, na siya ay nakaranas ng kaligtasan dahil kanyang pinagkatiwalaan ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ang kaligtasan, yan po ang unang daan upang tayo po'y magamit ng Diyos upang maging patotoo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Dahil ang Diyos hindi po siya gumagamit ng maruming sisidlan. Ibig sabihin, hindi siya gumagamit ng mga patay sa kasalanan, mga namumuhay sa kasalanan. Kundi yan ay kinakailangan munang madalisay ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya sumunod na bagay na ating pong makikita pagkatapos ng kaligtasan ay ang pagpapaging banal sa buhay. Dito sa Genesis chapter 6 and verse 9, sabi diyan, ito ang kasaysayan ni Noe, matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po yung kalagayan ni Noe sa kanyang sa kabanalan. Itinuring siyang banal ng Diyos, matuwid. Ito yung pagpapala na mararanasan ng bawat isa po sa atin. Bawat isang iniligtas ng Panginoong Jesucristo. Tayo po ay dinalisay ng Panginoon, pinaging banal. Dito sa 1 Corinthians chapter 6, sama ko na po yung verse 9 at ang ating pong pinaka makikita po dyan na pagpapaging banal sa atin ng Diyos ay nasa verse 11. Sabi dito sa verse 9 ng unang Korinto, kabanatang 6, talatang 9, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalon niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanglalait ng kapwa o ng daraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Ito tayo po ay dinalisay na, pinaging matuwid na ng ating pong Panginoon, inalis ang ating pong lahat ng kasalanan sa ating pong buhay. Tayo po ay itinuring na ng Diyos na banal, matuwid, dahil ang kanyang nakikita sa atin ay ang katwiran ng ating pong Panginoong Jesucristo, ang katangian ng ating pong Panginoon. Yan ang nakikita po sa atin, na tayo po ay kinublihan na ng katwiran ng ating pong Panginoong Jesucristo sa ating pagiging makasalanang tao. Diba, sabi nga sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 5, at nasa talata pong 21, makikita natin dito ang ikalawang Korinto po pala. I'm sorry. Ayan, sabi po dito sa ikalawang Korinto, kabanatang 5 at nasa talata pong 21. Sabi diyan, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Biruin nyo, ang ating pong Panginoong Jesucristo ang siyang
nananahan po sa atin na pag tinignan tayo ng Diyos, hindi yung makasalanang pamumuhay ang siyang makita po sa atin, kundi ang katwiran ng ating pong Panginoon. Kaya ito ang kalagayan po ni Noe sa harapan ng ating Diyos. At ito'y sa biyaya po ng ating Panginoon na maging banal tayo sa pamamagitan ng Diyos. Ito si Noe, siya'y pinaging banal. At dapat sa buhay natin, tayo po ay nagpapatuloy sa kabanalan. Itong si Noe, ano po ang makikita natin na kanya pong katangian dito sa Genesis chapter 6 on verse 9, na siya'y nagpatuloy sa pamumuhay sa kabila ng makasalanang kapaligiran. Namuhay pa rin si Noe na malinis sa harapan ng Diyos, matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya sa atin po bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano na nilinis na ng ating pong Panginoong Jesucristo, dapat patuloy nating iniingatan yung ating pong mga espiritu, yung ating pong mga kaluluwa. Hindi lamang po yung ating pong katawan ang siyang pinananatili nating matuwid sa harapan po ng Diyos. O hindi lamang ito ang siyang ating pong pinangangalagaan para sa ating pong hygienes na pinapalitan natin ito ng kasuotan pagka ito'y marumi na yung kasuotan natin, nililiguan natin pagka marumi na tayo, puno na tayo ng pawis. Hindi lamang po dapat ang katawan natin ang siyang iniingatan po natin. Nakatulad ng sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 1 on verse 19. Diba? Yan po yung makikita natin dyan on verse 19 and 20. Hindi nyo ba alam na ang mga 19 ng 1 Corinthians, sabi dyan, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo o banal na Espiritu, yan po yan, na sa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Dapat patuloy po tayong namumuhay sa kabanalan. Ano kaya yung mga lumalabas sa ating pong mga bibig? Ano kaya ang mga ginagawa ng ating pong mga kamay? Nilalakaran ng ating pong mga paa? Ito kaya ay landas ng kabanalan? Sana'y ganun po na pinanatili natin ang buhay natin sa kabanalan. Katulad din po ng binanggit dito ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, kabanata pong 6 at nasa talatang 17. Sabi po dyan, kaya't lumayo kayo sa kanila. Ito ang sinasabi po sa atin. Ito ang utos sa atin. Tayo ay lumayo. Hindi natin labanan ang kasalanan, kundi atin pong layuan. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. At talon po tayo sa chapter 7 on verse 1. Ano po rin dito ang paalala sa atin? Mga minamahal, sapagkat ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Pero yun, dalawa na binanggit po dito. Kanina, magkahiwalay nating binasa yung ating pong katawan at yung ating espiritu. Sabi dyan, sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Ito, sikapin po natin na tayo po ay nananatili na namumuhay sa kabanalan, kalugod-lugod sa ating pong Ama. Yan ang siyang ating pong maging pamumuhay. Kaya habang tayo po ay lumalago sa buhay Kristiyano, dapat tayo rin po ay nagpapakita ng tamang pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon. Ang pagiging matured, spiritual,
yan po ay namumuhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya ingatan po natin yung ating pong pamumuhay. Ingatan natin yung kabanalan sa buhay po natin. At sabi po dyan, balik tayo on Genesis chapter 6 on verse 9. Sabi diyan, ito ang kasaysayan ni Noe, matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Yan si Noe. Si Noe ay patuloy na namuhay kasama po ang Diyos. Ibig sabihin, lumakad po siya ayon sa kalooban po ng Diyos. Yung presensya ng Diyos, yung kanyang laging kasama sa kanyang pamumuhay. Bilang isang matagumpay na mananampalataya, itong si Noe ay patuloy na namuhay na naayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Ganyan din po ang nais ng Diyos. Kung tayo po ay mas lalo pong nagiging malapit sa ating pong Diyos, ito ang siyang dapat natin pong hinahangad sa ating pong buhay. Na yung ating pong relasyon sa ating pong Panginoon ay mas lalo pong nagiging matibay, mas lalong nagiging maalab. Kasi dito po sa aklat ng Amos chapter 3, hindi po ang pinapatungkulan po dito yung pagsasama ng parehas. Sabi diyan, maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? Di ba, kung iba yung ating pong pamumuhay, kaysa sa kalooban po ng ating Panginoon, hindi tayo marapat magsama. Hindi tayo dapat kasamahin ng ating pong Diyos. Ngunit kung tayo po ay namumuhay ayon sa kalooban po ng Panginoon, asahan po natin na tayo po ay pagpapalain ng Panginoon, gagabayan ng ating Panginoon tungo sa kanyang kalooban. Kaya ang katanungan sa bawat isa sa atin, ikaw ba'y lumalakad kasama ng Diyos? Ikaw ba'y namumuhay sa kalooban ng ating pong Diyos? Ang ninanais ng Diyos o inaasahan ng Diyos sa ating pong mga mananampalataya, sa ating kanyang mga anak, ay yung tayo po'y mamuhay sa kabanalan upang maging kagamit-gamit sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Dito po sa 2 Timoteo, banggitin ko lamang po ito sa verse 21 ng chapter 2. 2 Timoteo chapter 2 on verse 21. Simulan ko po on verse 19. Sabi diyan, ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos, at dooy nakatatak, nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya, at ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumalayo sa kasamaan. Ito ang paalala sa atin na dapat tayo na nasa Panginoon, nakipag-isa kay Kristo, lumalayo sa kasalanan, lumalayo tayo sa kasamaan. At sabi diyan on verse 20, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan, mayari sa ginto o pilak at mayroon na mangyari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya bilang isang kabataan, iwasan mo ang masasamang pagnanasa, subalit pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama nga ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Yan po ang paalala sa atin. Kaya sa atin, bilang mga naglilingkod sa Panginoon, ating pong sinisiyasat ang ating pong mga sarili. Kung tayo ba'y kalugod-lugod sa ating Panginoon, na sa ating paglilingkod, ang ating bang Diyos ay naluluwalhati sa ating pong mga
ginagawa, na tayo'y umaawit sa choir, nagtuturo ng salita ng Diyos, tumatayo sa likod ng pulpito, tumutugtog ng mga instrumento, nagtuturo sa mga bata, o nagtuturo sa mga kapwa natin, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung buhay ba natin malinis na sisidlan ng banal na salita ng Diyos? Tayo ba'y nagiging pagpapala sa ating pong mga nakakasalamuha? Nagiging daluyan ba tayo ng pagpapala ng ating Diyos? Tandaan po natin, ang buhay natin ay marapat na sisidlan ng kabanalan. Ang dala po natin ay ang banal na kasulatan, banal na salita ng Diyos. Tayo po'y naglilingkod sa banal na Diyos. Kaya tayo po'y maging kagamit-gamit sa Panginoon na malinis na sisidlan na nagbibigay ng kalwalatian sa ating Panginoon. Naluluwalhati ang Diyos sa buhay po natin. Mamuhay tayo ng malinis, matuwid, banal. At uling bagay po na ating makikita dito sa Hebrews chapter 11 on verse 7 sa ating pong binasang talata. Dito po tayo magtatapos na sa buhay ng nagpapatotoo sa pananampalataya ay maging alipin tayo ng Diyos. Sabi diyan on verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita, gumawa siya ng isang malaking arko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So namuhay sa pananampalataya si Noe. Naging tapat na lingkod ng ating pong Diyos. Nanampalataya po si Noe sa Diyos. Yan ang kanyang buhay. Sa Romans chapter 14, tignan po natin ang talatang ito. On verse 23. Sabi po dyan, ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Kasalanan ng paglabag sa sariling paniniwala. Biruin niyo kung ganito ang naging pamumuhay po ni Noe. Siya ay nagkaroon ng pag-aalinlangan, nagkaroon ng pagdududa. Bakit niya susundin ang Diyos? Bakit siya gagawa ng arko? Wala namang ulan. Nagagayahin niya yung mga paniniwala ng mga tao na kanyang binabahaginan patungkol sa babala ng ating pong Diyos. Kung hindi siya namuhay sa kanyang pananampalataya, hindi siya kinalugdan ng ating pong Diyos. Kaya sa buhay po natin, tayo po ay mamuhay sa pananampalataya. Magtiwala tayo sa anong plano ng Diyos sa ating pong buhay. Dahil anong sabi po ng Biblia dito sa Hebrews chapter 11 on verse 6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos. Diba? Sabi dyan, ang walang pananampalataya ay hindi po kinalulugdan ng ating pong Ama. But without faith, it is impossible to please Him. Hindi malulugod ang Diyos sa mga taong walang pananampalataya. May pag-aalinlangan, may pagdududa sa Diyos. Ngunit sana'y tayo, ito po, hindi natin mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya ng may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Ito yung ating pong dapat na maging katangian bilang alagad ng Panginoong Jesucristo, alipin ng Diyos. Tayo po ay kumikilala sa Diyos, na kinikilala natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila, na walang imposible sa Kanya, na kung ano yung Kanyang niloob,
Yun ang siyang mangyayari. Kaya itong si Noe, namuhay siya sa pananampalataya. Namuhay din siya na may takot po sa Diyos. Meron siyang pagkakilala sa ating pong Diyos. May banal siyang pagkatakot sa ating pong Panginoon. Alam niya na ang Diyos ay totoo at alam niya na ang Diyos ay ang siyang may akda ng lahat ng bagay. Kaya alam niya na darating ang paghahatol ng Diyos sa sangkatauhan. Pinaniwalaan niya ito na ang Diyos ay magpapadala ng matinding pagbaha upang hatulan ang sangkatauhan. Kaya itong si Noe, meron siyang pagkakilala sa ating pong Diyos. May banal siyang pagkatakot. Ginagalang niya at sinusunod kung ano ang ipinag-uutos ng ating pong Diyos. Ito man ay imposible sa kanya pong panahon. Biruin nyo, katulad ng binanggit ko po kanina, napaka-imposible na umulan. Kaya yung panahon po na yon ni Noe, yun ang unang ulan na dumating sa mundo. At hindi lamang po namuhay si Noe sa pananampalataya at sa pagkatakot sa Diyos, kundi namuhay din po siyang tapat sa ating pong Panginoon. Ginawa niya ang arko at nangaral siya. Nagbigay siya ng babala sa mga tao sa loob ng 120 taon. Ngunit anong nangyari? Yung kanyang pamilya lamang ang naniwala sa kanya. Ang pumasok sa loob ng arko, naniwala sa kanya na may darating na paghahatol ang Diyos. Naniwala sa kanya na ang tanging kanilang pag-asa para sa kaligtasan ng paghahatol ng Diyos ay yung arko na ginagawa ni Noe, ang kanilang ama. Kaya ang naging susi sa katagumpayan ni Noe, na naligtas siya at ang kanyang pamilya dahil sa kanyang pananampalataya at katapatan sa ating pong Panginoon. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa ating pong Diyos. Basta tayo po ay maging tapat sa ating pong Panginoon. Sana'y masumpungan po tayo katulad ng sinasabi po dito sa unang Korinto, Kabanatang 4, nasa talatang 2. Sabi diyan, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Sana'y masumpungan po tayo ng Diyos na tapat, na ginagawa natin kung ano yung kalooban ng ating pong Ama sa ating pong mga buhay. Ginagampanan natin yung ating pong mga tungkulin ng buong katapatan, nang walang pagsasarili, na hindi po tayo nagsasarili. Nagugagawa lang tayo sa gawain ng Panginoon sa mga tira-tirang oras po natin. Gagawa lang tayo sa gawain ng Panginoon sa mga panahon na meron tayong mga libreng oras. Mga tira-tirang oras ang siyang ibinibigay natin sa Panginoon. Tayo ang pumipili ng ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Sana'y tayo po ay maging tapat na sa bawat tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ito'y buong puso nating ginagampanan, buong katapatan nating ginaganap sa ating pong buhay. Kaya sa panahon po na ito sa atin, hindi na muli mangyayari ang pagdating ng pagbaha. Yan ang pangako ng Diyos kay Noe, na sa tuwing makikita ang bahagahari, yun ang palatandaan ng pakikipagtipan ng Diyos kay Noe na hindi na niya siya muli maghahatol sa pamamagitan ng pagbaha ng tubig.
Pero sa panahon pa rin po natin ngayon, laganap pa rin ang kasamaan. Marami pa rin mga tao ang siyang nasa pagiging bilanggo sa kasalanan, alipin ng kasalanan, at ang maraming tao ang siyang mapapahamak sa paghahatol ng Diyos, pagpaparusa ng Diyos sa lugar ng alab ng apoy ng impyerno. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, tayo po'y maging tapat. Ang tungkulin po natin ay yung maging patotoo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Magningas tayo sa ating pong pananampalataya. Makita sa atin ang liwanag ng ating pong Panginoong Jesucristo bilang mga ilaw ng sanglibutan. Makita sa ating pong buhay ang kalwalatian ng dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya suriin natin ang ating pong buhay. Tayo ba'y ligtas? Tayo ba'y namumuhay sa kabanalan at tapat sa ating Panginoon? Tayo ba'y nagiging magandang patotoo ng ating pong pananampalataya? Nagiging magandang patotoo ng ating pong Panginoong Jesucristo sa kabanalan at sa katwiran. Sana'y lumakad po tayo ng buong katapatan sa ating Panginoon. Katulad ng ating pong Panginoong Jesucristo, siya'y naging tapat sa Ama sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Maging katulad po tayo ng ating pong Panginoon na lumakad, namuhay, na naaayon sa kalooban ng ating pong Amang Diyos na nasa langit. Kaya tayo po ay patuloy na magpakatapat, mamuhay na kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Manaming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa inyo pong mga salita. Salamat po, Panginoon, na kami ay binibiyayaan po ninyo ng mga aral patungkol sa inyo pong mga lingkod, na nakikita po namin ang mga dapat po naming tularan, mga namuhay, Panginoon, na nagpapasakop sa inyo pong kalooban. Tulungan niyo po kami, Ama, na kami po ay mamuhay na kalugod-lugod po sa inyo. Mamuhay kami sa kabanalan. Ingatan po namin, O Diyos, ang aming pong buhay Kristiyano, na kami ay mamuhay na matuwid sa inyo pong harapan. Inyo po naman rin kaming pagpalain. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Maganap ang inyo pong nilayon sa amin pong mga buhay. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat din po sa pagkakataon na kami ay makadulog sa inyo pong trono ng biyaya. Palain niyo po ang aming pong mga panalangin sa gabing ito. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dako po tayo sa ating pong pagpapanalangin.